Episode 17. What? Teka lang, sige salamat. Dana nagkakagulo daw sa baba, si Olsen at Dylan nagpang-abot sa lobby ng reception bulalas ni Odette. Napapikit si Dana, hindi pa siya handa na makaharap si Dylan, lalo na ang galit nito, mas gusto niyang makasama muna ang anak niya. Kaya mo ba silang babain, Pakisabi kay Olsen kung di pa siya aalis ipapadeport ko siya ng Pilipinas, at si Dylan naman pakisabi sorry hindi pa ako handang harapin siya. Okay, ako na ang bahala. Kuya please wag muna ngayon, sobrang stress na si Dana. Please naman. Narinig ni Dana ang boses ni Od na nakikiusap kay Dylan, naririnig na rin niya ang boses ni Dylan sa labas na namimilit kay Odette na kakausapin siya. Napalingon siya sa anak na naibaba na niya sa kama at mahimbing na ang tulog. Odette, ako na ang bahala, ikaw na muna ang bahala kay Devon. Dirdiretso siyang lumabas ng unit na agad na sinundan ni Dylan. Sa unit nito sila nagtungo dahil wala siyang susi ngayon ng unit niya. Hindi ka ba man lang mag-e-explain? Malamig na tanong nito. Putok ang kilay at labi ni Dylan, halatang nakipag-rumble nga ito kay Olsen dahil sa gulo-gulo nitong suot na corporate attire sa klase, galing pa itong company. Di niya alam kung paano nito nabalitaan ang pagdating niya, pero di na siya magtataka kung si Celine ang nagsabi. Kung mag-so sorry ba ako tatanggapin mo? Balik tanong ni Dana. Kapal din ang mukha mo kung mag-so sorry ka lang after what you caused in my family. Alam ko, pero maniwala ka man o sa hindi ko ginusto ang nangyari. I was there ready ta. Shut up. I won't listen kung kasinungalingan lang din ang sasabihin mo. Fine. Pakialam ko ba kung may iba kang mahal, I don't even fucking care, but you put my name, my reputation in hell. Para kanino sa gags, mukhang kabayo na yun, hindi ako na-inform na tikbalang pala ang gusto mo. Di ko nga sinasadya, pinilit ko naman. Shut up. I said shut up. Ako lang ang magsisalita, at wala na akong pakialam kung ano pang reason mo. Malinaw sa akin na may sinamahan kang ibang lalaki, buti na lang talaga hindi natuloy ang kasal natin, dahil baka kung kailan kasal na tayo sa kakapalalan, di baka mapatay lang kita. Marin na napapikit si Dana. Ang sakit sa tenga ng sinabi ni Dylan. Pero tatanggapin niya. Galit ito at bagzo lang iyon ng damdamin. 3 weeks kang nawala, tas ang lakas pa ng loob mong bumalik kasama ang tikbala na yon. Kapal talaga ng mukha mo. Ano, mas malaki ba ang taguro niya kesa sa akin? Mas magaling ba siya kesa sa akin? Mas napapasigaw ka ba sa sarap kapag kinakain niya yang? Malakas na sampal ang nagpahinto sa malalaswang salita na lumalabas sa bibig ni Dylan. At bago pa mapaghandaan ni Dana ang gagawin ni Dylan, nahila na siya nito at nasiil ng halik at naihiga sa sahig ng unit nito. Pinilit niyang manlaban. Wala itong pinagkaiba kay Olsen, dinadaan siya sa dahas, ang pagkakaiba lang pakiramdam niya, kaya niyang magpaubi kay Dylan dahil minsan na rin naman niyang naisuko rito ang pagkababe niya, pero hindi sa ganitong paraan. Kahit pagod at may jetlag pa siyang, pinilit niyang manlaban rito. Pinigilan nito ang dalawa niyang kamay sa yulunan niya. Nasasaktan na siya sa paraan ng panghahalik nito at ganon din ang puwersang pagpaparamdam nito ng katigasan niya sa bakanan niya. Nakaleging lang siyang pants, kaya damang-dama niya ang tigas nung bumaon sa kanya nang umangat ang ulo ni Dylan para sana halikan siya sa labi. Umangat ang ulo niya, saka ito malakas na hinidbat. Nabitawan siya ni Dylan na napaluhod na sapo ang ilong na tinamaan ang noo niya. Halos umikot naman ang paningin niya sa sobrang lakas nun. Pinilit niyang gumapang palayo rito at tumayo, pero nang nasa pintuan na siya, di na niya kinaya ang hilo niya. Bago pa niya naabot ang doorknob, bumagsak na siya sa sahig. Dala marahil ng shock, pagod at stress, idagdag na ang malakas na headbutt na binigay niya kay Dylan, kaya nawalan na siya ng malay. Malakas na sampal ang sumalubong kay Dylan galing sa ina sa kauna-unahang pagkakataon. Napagbuhatan siya ng kamay ng ina. Hindi niya alam kung deserve ba niya iyon o hindi, pero parang kailangan talaga niya iyon ngayon. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya, dinala niya sa hospital si Dana after nitong mawalan ng malay. Masama ang naging bagsak nito sa sahig at kitang-kita niyang hamampaz ang mukha nito sa tiles ng unit niya. Under observation pa ito, wala pa rin itong malay nang umalis siya ng hospital. Dumating rin doon ang lalaking kasama nito. Muntik pa silang magpang-abot na naman kung di agad na magitan si Odette na nahihirapan sa sitwasyon dahil iyak pa ng iyak si Devon. Wala itong gustong samahan sa kanila ng lalaking kasama ni Dana. Napilitan lang silang umalis dalawa nang dumating ang ama ni Odette at madrasta nito. Nag-isip ka pa ba? Ano bang pumasok sa kokot mo? Ang sabi ni Od, tinangka mong rape in si Dana. Ano ba naman Dylan? Napatingin si Dylan sa amang napailing na lang din. My God!
Dylan, I'm so disappointed with you. Ma, she caused a lot of damage to us tas babalik siya may kasamang lalaki, anong akala nyo sa akin santo? Sana inalam mo muna ang dahilan kung anong nangyari. What for, para magmukha lang akong tanga at paniwalaan siya. Pare-pareho sila ng mga Cervantes. So hindi mo na siya gusto, wala nang kasalan, ganun ba? What for, malinaw na pinili niya ang tikbalang na yon pues magsama sila. Mga nakakadiri sila, hindi ko gustong sumawsaw sa babaeng nasawsawan na ng iba, bakit? Nakita mo ba? Kung makapagsalita ka parang ang linas-linas mo, kung tutusin ikaw ang mas nakakadiri, hindi ko pa kilalang lubos yang si Dana pero ikaw ang gigil na pakasalan siya pero habang nakakausap at nakikilala ko siya ng unti-unti. Nakita ko na hindi siya tulad ng mga Cervantes na kinilala niyang pamilya. She's so pure, napaka-selfless. Nang araw ng kasal nyo kitang-kitang ko sa mga mata niya ang kagustuhan niyang makasal sa'yo kahit hindi ka naman niya mahal talaga, tanggapin na natin ang katotohanan iyon, pero Dylan dumating siya roon dahil natatakot siya na magalit ka sa kanya at bangangaan mo siya. Yung sugat niya sa binti at hita hindi niya ininde para lang sa lintik na kasal nyo. Kung ibang babae yon umiiyak na sa sakit pero siya hindi siya umiyak, Dylan, marahas na huminga ng malalim si Dayon. Kung mag-aasawa ka lang din naman si Dana lang ang gusto ko, kung maghahanap ka ng ibang babae maghanap ka na rin ng ibang ina na aasikaso ng kasal mo. Stick within my instinct na mabuting babae si Dana at magiging mabuting ina, ani Dayon sa katinalikuran na sila. Honey, saan ka pupunta? Sa daughter-in-law ko, meron kasing maniac ang nanakit sa kanya. Wait up, sasama ako, tinapak naman ni Gilbert ang balikat ng anak sa kasumunod sa asawa. Sakto naman bumukas ang pinto ng kwarto niya at nagulat pa siya nang makita ang magulang ni Dylan na nasapo ang dibdib sa gulat. I'm sorry po, mabilis na ibinaba ni Dana ang dextrose stand sa kamasama ang tingin na pinukol si Olsen. Who is he, iha? Tanong ni Dayo na masama din ang tingin kay Olsen. His no Boim Olsen Bridgemore, boyfriend and soon to be Dana's husband. Kapal talaga ng mukha mo, intayin mo akong makalabas dito, magtago ka na sa pinaggalingan mo. Di na nakatiis na angle ni Dana. Chill, iha. You want me to call a police? Tanong ni Dayon. Please do, tita, and make sure na hindi na siya makaka-fine. I'm leaving pero babalik ako bukas, Simon got na sagot nito sa kalumabas ng silid niya. Saka palang nakahinga ng maluwag si Dana na naupo sa gilid ng hospital bed niya. Napalingon siya sa mag-asawang lumapit sa kanya. How are you feeling? Tanong pa ng ama ni Dylan. I'm okay naman po. Your nose is swollen. Napahawak si Dana sa ilong na medyo masakit dahil namamaga. Ayon sa doktor, kanina malakas ang pagkakatama ng mukha niya sa semento kaya namaga ang nostril niya pero wala daw naman damage. Sana po di na kayo ngayon pumunta, gabi na rin naman po, nakakahiya na abala pa kayo. Galit ka ba kay Dylan dahil sa ginawa niya? Wala naman sa loob na napahawak sa leeg si Dana, napansin kasi niyang nakatingin roon ang ina ni Dylan. Meron kasi siya roon bite mark saka sa balikat ng panggigilan siya ni Dylan kanina na di na niya namalayan na kinagat pala siya ng binata sa kagustuhan niyang makakawala rito kanina. Naiintindihan ko po ang galit ni Dylan at nag-e-expect pa po ako ng higit roon. Wag po kayong mag-alala, tatanggapin ko po ang consequences ng nangyari. Siya ba yung lalaking sinasabi ni Dylan na sinamahan mo na boyfriend mo? Tanong ni Dayon. Alam ko pong galit rin kayo sa akin at kulang ang salitang sorry para pawiin ko ang depende sa magiging explanation mo. Ang galit ko, Dana. Humila ng upuan ang ginang saka naupo habang ang asawa naman nito ay naupo sa pinakasala ng suite niya. Alam mo bang gustong-gusto ko nang makasama ang apo ko pero di ko siya malapitan, di ko siya madalaw sa hospital nang makonfine siya dahil ayoko na malagay siya sa alanganin gaya ng iniisip mo kaya tinis ko. Gustong-gusto ko nang sabihin kay Dylan pero alam kong mas malaking gulo ang may dudulot nun lalo na sa isip ng bata na ikaw lang ang gusto. Sorry po, madam. Now explain kung anong nangyari ng araw na iyon. Nasa labas na po ako ng simbahan noon nang bigla may isang lumapit sa akin at may itinurok sa likod ko. Bago po ako nawalan ng malay nakita ko pang bumaba ng kotse si Ate Celine, suot ang wedding gown ko na nawala nang magkamalay po ako, sakay na ako ng eroplano, kasama ko na po si Olsen. And Ols is also ng ex-boyfriend. Inalok niya po ako ng kasal noon. Alam po niya ang tungkol kay Devon pero di niya alam kung sino ang ama. Hindi po niya tinanggap ang anak ko kaya I decided to break up with him. Bakit hindi ka agad bumalik nang magising ka? Dahil ba mahal mo pa rin ang lalaking yon? Sunod-sunod ang iling ni Dana.
Hindi ko na po siya mahal. Kung di niya kayang mahalin ang anak ko, hindi ko rin siya kayang mahalin ng buo. Si Devon po ang priority ko. At sa nakikita ko, gusto ni Dylan si Devon sa kabila ng lahat na di niya alam na siya ang ama ng bata. Opo, hanggang kailan mo itatago sa anak kong manhid ang totoo? Di ko pa po alam, I'm sorry po. Pagakba tumawa si Dayon sa kanapabuga ng hangin. Di ko alam kung bakit di makita ni Dylan ang resemblance nila ng anak niya. Wala ba man lang siyang father's instinct? Iling ni Dayon, meron naman po siguro, kaso hindi lang po niya alam. Kaya din po siguro nagustuhan din niya agad ang anak ko. Kung may nangyari sa inyo noon, bakit di man lang naisip ni Dylan na posibleng baka buo kayo? Napakagatlabi si Dana. Saka sinabi rito ang tungkol sa drugs na ipinainom sa akin ni Celine, maging ang kondom na binutas-butas nito, at ang pekeng resulta ng pagkakaroon niya ng leukemia at ang goal niyang wag mamatay ng virgin. My God! Hindi ako makapaniwala na magagawa niya iyon. She's so innocent, the way she talk, the way she act, napakahinhin niyang kumilos, marahas na napabuga ng hangin si Dayon. Hindi mo mahal ang anak ko, pero bakit pumayag kang magpakasal sa kanya? Dahil po sa papa ko, si Dylan po ang nagtatago kay papa. Natap-tap naman ni Dayon ang bibig, maging ang ama nito ay nagulat din, kahit ba konting pag-asa na magustuhan mo si Dylan, wala ba talaga? Dahil lang sa papa mo kaya ka pumayag na makasal sa anak ko. Si Papa at Devon na lang po ang pamilya na matatawag kong sa akin, pero si Dylan po, hindi ako nagsisi na siya ang ama ni Devon. Kung mag-aasawa man po ako, mas gusto ko na rin po si Dylan. Arogante po siya at sadyang mayabang, pero kapag naman po wala siyang saltik, masaya po siyang kausap at kasama. In some way nagkakasundo kami, lalo na pag dating kay Devon. Iyon lang naman po ang importante sa akin, ang makasundo ng anak ko. Hindi ka ba naawa kay Devon? Parang itinutulad mo lang siya sa buhay na naranasan mo noon. Dylan is willing to be his father kahit alam niyang anak siya ni Odette. Lumalaki na ang bata, kailangan mong magdesisyon. Kung hindi lang po sana akong Cervantes at nakikipaglaban sa angkan ko, masaya akong ipapalam sa buong mundo na anak namin ni Dylan si Devon. Pero po hindi pa po ito ang tamang oras para sabihin kay Dylan, napabuga ng hangin si Dayon. Mas maproprotektahan natin si Devon kung malalaman ni Dylan, maniwala ka sa akin, Dana. Pag-isipan mo, Dana. Tama si Dayon, the more na itinatago mo si Devon sa lahat, the more na masasaktan mo ang anak mo nang di mo namamalayan, wika ni Gilbert. Naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Sa sitwasyon ngayon, lalo't nandito na sa Pilipinas si Olsen, tiyak na magugulo ang buhay nilang mag-ina.